Ayan, no? So, magandang umaga po si Katuring. At tayo po ay magluluto muna ng pakbet ala turing con todos bagong. Para po sa pananghalian at the same time, hapunan na po ni Katuring. Ayan. So, yan po lagi ang routine ni Katuring kapag may panahon. Dalawa ang rider ni Katuring ngayon, kanya marami siyang oras, no, na mag-isip ng lutuin at makapagluto. Ayan. So ito nga po ay typical at pangkaraniwan, sabi nga natin, na niluluto ng mga Ilocano. Pero yung version na ito ay ayan yung aking nga po kagagaling ng school. Ang version na ito ay version ng Nuevo Ecijano dahil igigisa po natin ito. Ayan. Yung pong mga Ilocano ng Nueva Vizcaya at Ilocos Norte o Ilocos region ay talagang puro po ito na hindi ho nila ginigisa ito. Ayan. At ang halo nila dyan ay tinapa, pero tayo po ay liempo. Ha? Ayan, nakungulit yung aking po. Itong halo ni Katuring ngayon ay string beans o sitaw, yung mahaba, no? So, pwede kayong mamili dyan, option ninyo. Pwede kayong gumamit ng Baguio beans. Alin sa dalawa ang mas mura, pwede nyo pong gamitin yan. Kulang pa nga yan mga kalutong kuwala, no? Dahil napakamahal ng mga gulay ngayon, lalo na yung mga gulay na pang-Ilocano. Kanya hindi ho natin kinumpleto. Pasensya na. Ayan. Yung aking apo nangungulit. Ayan. Yan ay ang aking tagapagmana ng aking kagalingan sa pagluluto. Si Sofia Ray Bacnat. Ayan. So meron na naman siyang 20 pesos. So yun ay nila. So every time na makakapagpakita sila ng stars ay meron silang reward kay Katuring. Ayan. At mahalin natin yung mga apo natin dahil sila ang ating kangalibangan pagka tayo ay galing sa shop natin o anumang ginagawa natin o gawain natin sa buong maghapon. Masaya na makita natin yung mga kakulitan ng ating apo. So tuloy lang si Katuring sa kanyang pagputol o paghahanda ng pakbet ala turing con todos bagong habang tayo kinukulit ng ating apo o mga apo. Ayan. Sige. Medyo naparami yung bili ko ng sitaw. Next ay hiwain naman natin yung talong. Pinag-apat natin. No? So yung talong, hindi na rin yan yung native na talong na bilog o kaya yung maliliit. Dahil marami namang talong na binebenta dyan. Kaya talagang kailangan nating mag-adjust sa budget dahil sa sobrang kamahalan. So, ang purpose natin, at least makatikim man lang once in a while ng pakbet. Ayan. Marami yung iba-ibang version ng pakbet. Meron yung iba, nihalo nila. Sabi ko nga, tinapa. Nihalo nila dyan, alamang. Pero ako ay bagong isda. Next is yung okra po. Yan. 2 tali ang okra na kinuha ni Katuring. So habang tayo nagpe-prepare at talaga namang
matamang pinapanood tayo ng ating Little Sofia. Mukhang siya magmamana sa ating kagalingan sa pagluluto, mga katangke at mga kalutong kuwala ni Catherine. Okra. Habang si Mrs. ay bala naman sa kanyang mga suki. Ayan. Nagluluto at nagnenegosyo. Ayan. Si Mrs. hindi nagluluto yan, mulat sa pool. Ayan, ampalaya naman po. Yung ampalaya as usual, bumili lang tayo yung ampalayang ayan yung malalaki na hindi ganong mapapait. Pero ako yan, kung talagang may budget tayo, medyo mahina ang benta natin. Kaya alternative variety muna ang ating iluluto, no, sa ating pakbet ala turing con todos bagong. Ayan. So, habang kumukulog-kulog, may mangilan-ngilan namang tawag tayo ngayon at super kalan pa. So, ayan. Handa na po ang ating gulay. So, habang hiwain naman natin ngayon yung ating gabi. No? Gabing hindi ang pinaka-the best dyan na gabi sana yung gabing pitik kung tawagin namin sa Nueva Ecija. Gabing pitik, ito po yung mga bilog na gabi na maliliit na talaga namang pagkaligat-ligat o napaka sarap nun. Pero ito po, ang alam ko ay gabing galyang po ito, kanya mag-ingat tayo. May mga galyang na talagang medyo kumakamot sa lalamunan. Ayan, ilalaga ni Catherine yan. Hiwain niya muna yan. Tapos, pag nalaga po yan, pipigain po niya yan kasi yung iba hindi na ho yan pinipiga. No? Okay? Sarap ng lutuin yan. So yan, pinipiga po natin yan pagka luto po natin yan dahil yung sabaw nga na malapot at yung lasa ng gabi ang gusto natin na humalo sa sabaw. Ayan. Pero bago, ilaga muna natin yung karne na binili natin. Na yan ay nagkakalaga ng 113 pesos. Yan, binili natin kaninang umaga. Yan. So ilalaga po muna natin yan. And take note, yung pong pinaglagaan yan, pag hindi naman ho natin lulutuin ng maigi yan dyan. Na tamang yung kanyang stock ay maging sabaw na rin. At the same time, dyan po natin ilalaga yung gabi. No? Para walang sayang. Pampalasa rin po yan. So, prepare na po natin yung mga pampalasa. Common, as usual. Hindi mawawala ang bawang at saka sibuyas. Then, yung kamatis ay nga. Ayan, may mga kulog-kulog pa. So, pinababayaan muna natin, no, yung ating mga rider ngayon, nandun, dalawa. Yung isa, taga-bantay, responsible doon sa ating shop, samantalang yung isa, taga-deliver. So, pagka okay na po yung isang shop natin, na talagang umabot na po ng 3-4 na buwan ng paghihintay, medyo mabigat-bigat na po yun na pagkakalugi ni Catherine. Pero sabi nga, kung walang tiyaga, walang nilaga, no? Magtiyaga lang po tayo, ganun po talaga. Marami pong mga obstacles sa buhay. Normal naman po yan sa anuman pong industriya, sa anumang negosyo na papasukin. Nandyan po ang mga iba't ibang pagsubok. So, ganun din sa buhay natin, no? Marami po tayong pagsubok. So, ipagpatuloy po natin yan, yung ating ginagawang paghahanda ng mga rekado. No? Pitpitin po natin yung bawang, then mamaya hiwain po natin. Ayan. So, papag-ingatin po natin yung ating mga rider dahil madulas po ang daan. Yung pong
Pag bitiw-bitiw ng mga preno dyan, tsakin po natin din na nasa ayos nasa kondisyon po yung ating mga ginagamit na motor. Ayan. So, ayan na po, no? Tanggalan po natin ng balat yung bawang. Tsaka natin siyempre hiwain. Dahil igigisa nga po natin yan. Ayan. Yung sibuyas naman. Next. So, tanggalin naman po natin yung karne na yan, no? Tanggalin mo na yan, katuring, at isunod mo na dyan yung gabi. Yan, next. Yan, lagyan naman po natin yung gabi. Then, so, ano pang hinihintay mo, katuring? Hiwain mo na yung kamatis. Ayan, iniwan na ni katuring yung kamatis. At syempre, wag niyong kakalimutan na i-like and share, subscribe to my channel, Katuring, para lagi po tayong ay updated sa mga susunod pang mga videos na walang kakwenta-kwenta kay Katuring. At tayo po ay patuloy na naghahanda ng mga rekado para sa ating pakbet ala Turing con todos bagoong. Ayan. So, check muna, Katuring, baka may order. Ayan. Multitasking po tayo eh. Hindi pwedeng pabayaan yung text o tawag. Mga katangke, wag nating pagtatagalin ng pagsagot natin sa mga tanong, kitext pa yan. O mas lalong wag nating iantala ang pagsagot sa mga tawag o pag nagring ang cellphone. Yan ang isa sa dahilan kung bakit nasa akin lagi ang cellphone, dahil alam mo naman ng ating siyempre hindi kanila yan, kanya medyo hindi nila napapansin o sadyang hindi iniinda o pinapansin yung mga cellphone. Kaya sa halip, nasa atin po. Ngayon ay inihanda ni Katuring, dadagdag po niya sa gulay niya yung pong siling haba, yung kulay green. Pampalasa po yan. No? Sama na rin po yan sa gulay. Ayan. Okay. Pakicheck nga, Katuring, baka okay na yan. Ayun. Pigay mo na. Pigay mo para lumapot yung sabaw. Ayan. Ayan. Sige, isang tabi mo na yan. Then, prepare ka na ng kaserola. Prepare mo na yung kaserola, Katuring. Ilagay mo na yung bagong. Tingnan mo. Ayan. Make sure na nagko-comply ka doon sa tinatawag na con todos bagong. Ayan. Sus. Panalo. So, ayan po mga halo, kamatis, sibuyas, yan, bawang, kasama na dyan ang sili, siyempre, ang bagong, sama mo ng karne, at huwag mawawala ang ginisa. Flavor mix, ayan, baka naman. Okay, so, go to, ayan, prepare ka na, ayan. Pigayin mo pa ng maayos. Pigayin mo. Ayos na ba? Pigayin mo yan. Piniga na ni Katuring yung gabi. Yung iba gusto buo-buo. Okay ako dun sa pagkasigang. Pero ako kahit sigang, pinipiga ko pa rin yung gabi. Alright. So, then, lagyan mo na, bossing, yung yung karne. Unahin mo yung karne. Okay. Yan. Then, lagyan mo ng konting mantika, Katuring, para naman maluto yung yung karne. Yun. Ayan. Siyempre, isunod mo na dyan ang bawang at saka sibuyas. Alright. Then, next, kapag okay na, haluin mo muna. Para naman na lagyan mo na yung kamatis, Katuring. Ayan, lagyan na ng kamatis. Pigay mo yung Katuring para ma-extract yung juice niya. At pampasarap pa ng sabaw yan. Ayan.
Ayun. Next, ilagay mo na yung bagong. Yan, igisa mo ha. Yan, igigisa po natin yung bagong. Sa mga hindi pa marunong magluto dyan ng pakbet ha, ayan lamang, no? Balik-balikan nyo lamang yung video na yan ha. At sabi ko nga sa inyo, marami pang ibang dahalo niyan kung talagang yung authentic na authentic, no? Meron dyan yung sigarilyas, meron dyan yung buto ng patani o buto ng tinatawag nating kadyos o kardis. Ayan, inihahalo po yan. Pero dahil limited budget lang po tayo, medyo pinagkasya na lang natin. Ayan. Nilagyan pa natin ng konting patis para mas lalong lasang-lasa natin ang dagat. Ayan, halo-haluin po natin yan. Nandiyan na po yung yung gabi. So ayan, lagyan na po natin yung halo-halong gulay na sitaw, talong, ampalaya, okra. So halo-haluin po natin. Pagtagalin lamang po natin ng around 10 to 15 minutes. Depende po kung gusto nyo lutong-luto. Pwede namang 18 minutos. Ayan. Okay. Lagyan mo na rin yung sili, katuring, para pasok na pasok sa kategorya. Haluin. Nang haluin. Naghubad na si katuring. Gawa nung medyo init na siya. Kanya pala mainit dahil nagkukulog at umulan nga. Yan. Okay. So, konti pa. Medyo matigas-tigas pa yung mga gulay, katuring. Takpan mo muna. Then, buksan mo. Ayan. Alright. So, as usual, medyo matigas pa ang gulay. Takpan mo muna. Okay, and then, buksan mo ulit. Tignan mo, katuring, baka luto na. Pwede na yan. At gutom na ang tiyan ni katuring. Ayan na po. Umuusok pa talaga. Mukhang pasok na po, mga katangke at mga kalutong kwala. Ang pakbet ala turing ni con todos bagong. Ayan, tikman mo. Tikami, sabi saya, tikami. Mukhang, ayan. Gusto ko with matching matinding facial expression pag tinikman mo yan, katuring ha. Ingat ka, baka mapasok ka. Naku po. Ayun talaga naman, pasok. Anong masasabi mo? Tikman mo rin yung palaya, katuring. Tikman mo. Ayan. Ubusin mo yan. So, ayan po mga kalutong kwala ni Katuring. Subaybayan ang ilang mga videos. Ayan po ang pakbet ala turing con todos bagong. Thumbs up naman dyan, Katuring, at maraming salamat po.